Amen. Maulang umaga po ng Sunday sa ating lahat. Pero alam po natin na we are saved in the name of Jesus. Amen. Amen. Bilang po tayong itaas ang kanyang pangalan. Amen.
I
is power in quietness and trust. When we don't find I will serve Ay, isang malakas na malakas para sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Isa pang malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. 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 Amen. Upang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon for this time. Isang opportunity, privilege, Lord, na makapag-worship sa iyo, makapagpagdalaga sa iyo, Panginoon. Mapapigay sa iyo, Panginoon, pampulit o papasalamat ng umawin sa iyo, Panginoon, ito ulit na panahon na tulad tayo. Thank you, Lord, for your protection and provision, Panginoon, God, sa mga sa amin, Panginoon, mula sa Bisaya sa Pilipinas, Panginoon. Magsibaling lagat, O Lord, dahil sa bawat pamilya, Panginoon, God, namin na nasa upat, Panginoon. Thank you, Lord, God. Kaya muli, Panginoon, ngayong umaga, Panginoon, ngayong hapon, Lord, patuloy po kami na malapit sa iyo, nagpapakumbaba, Panginoon. Patuloy po namin hihingi, Panginoon, yung pagsama at paggabay para sa ganitong kapanahonan, O Lord, God. O Lord, namin po sinasansala at binawasan, Panginoon, O God. Ano man po, Panginoon, God, ang kaganapan ngayon, Panginoon, sa lugar na ito ng Pilipinas, Panginoon. Lalo na po, Lord, God, dinadaanan, Panginoon, God, ng bagyong Rolly, Panginoon, Lord. Amin po binawasan, amin po sinasansala in the mighty name of Jesus Christ, Panginoon, kanyang lakas, Panginoon, kanyang bugso, Panginoon, O Lord, God. At umaasa kami, Panginoon, Panginoon po, Panginoon, Diyos, Panginoon, O God, na makapangyarihan sa lahat ko, Panginoon, Diyos, Panginoon, may control, Panginoon, O God. Lord, kaya amin po sinasansala at binawasan, Panginoon, ang typhoon na ito, Panginoon, in the name of Jesus Christ, O Lord, God. At doon, Panginoon, sa lahat ng mga dinadaanan ito, Panginoon, O Lord, sa lahat ng apektadong lugar ito, Panginoon, O God, I pray for protection and provision, Panginoon, sa bawat isa, lalo na, Panginoon, sa iyo pong mga anak, Panginoon, sumasamba sa Espiritu at katotohanan, O Lord, God. O Lord, na ikaw po rin ng Diyos na buhay na dakila sa lahat, Panginoon, O God, at wala kang pinaplano, Panginoon, anumang masama, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O Lord, God, kundi bawat nabubuti, Panginoon, O Lord, God, yung plano para sa amin, sa ganito mga po kapanahonan, Panginoon, ngayong araw na ito, Lord, aming inaangkin, Panginoon, O God, na humina na po ang Panginoon, in the mighty name of Jesus Christ, O God, your protection and provision, Panginoon, O God, ang ginawad mo na sa iyong mga anak, Panginoon, O God, sa oras na ito, sa araw na ito, Panginoon, at sa susunod pang mga panahon, O Lord God. Lord, as we praise you, as we thank you today, O Lord God, heal our land, O Lord God, ang bayang Pilipinas, Panginoon, O Lord, patuloy mo pong pagalingin, Panginoon, patuloy mo pong bigyan na yung protection, na yung provision, na yung grace, na yung mercy, Panginoon, O God. Hindi lamang, Panginoon, O God, ang bansang ito, kundi bagayong lugar po, Panginoon, O God, ng UK, Panginoon, ng London, Panginoon, ng France, O Lord, ng Canada, Panginoon, O God, at ang lahat ng buong sandaigdigan, Panginoon, na nag-worship sa iyo, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, O God. O Lord, ngayong umaga, Panginoon, O God, amin pong inaangkin, Panginoon, O Lord, maging sa ganito kapanahonan, Panginoon, O Lord, God, ay magkakaroon pa rin, Panginoon, ng tagumpay, Panginoon, yung gawain, Panginoon, mula Rizal,
ang lahat, Panginoon, na nag-worship sa iyo, Panginoon, sa Espiritu na katotohanan sa oras na ito, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, mula Luzon, Visayas, at Mindanao, Munisipal, yung dagat, O God, amin inaangkin, Panginoon, tagumpay, Panginoon, God, na ikaw ang mapapurihan, ikaw ang maluwalhati, na ikaw ang Diyos na mataas at madakilang, Panginoon, God, maging sa itong unang panahon, Panginoon, O Lord, ay ikaw pa rin, Panginoon, namin sinasamba, amin niluluwalhati, Panginoon, sa diling ko, O God, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos, Panginoon, O God, na nagbibigay ng protection and provision, Panginoon. O Lord, salamat po, Panginoon, sa kalakasan. Salamat po sa lahat ng provision na ginawag mo sa iyong mga anak sa lugar na ito, Panginoon, O God. O Lord, salamat, Panginoon, sa tagumpay, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat sa Holy Spirit, O God. Thank you, Jesus. Thank you, God, for your faithfulness and your truthfulness, O God, sa iyong mga anak, Panginoon. Kaya ngayong umaga, Panginoon, ngayong araw na ito, Lord God, ibinabalik namin sa iyo, pinamatalas sa papunan pagpapasalamat in the mighty name of Jesus Christ. Ang lahat ko magsabi na, Amen. Hallelujah. Praise God. Today, sa pagmalakas sa palapak, para sa Panginoon. Praise God. So, tayo makaupo. Amen. Welcome po lahat. At salamat po, no, sa Panginoon sa pagkakalam natin, no, na siya pa rin ang may control ng lahat ng bagay. No? Ang lahat ng ito, ng ating nakikita at ating nararanasan, ang ating po buhay dito ay nagmula sa Kanya. Amen. At ito ay Kanyang protection sa pagkat tayo ay nananampalataya at naniniwala sa Kanyang tutulungan na si Kristo. Amen. Kaya thank you sa privilege, sa opportunity na tayo narito, nasasama. At pupuli ng papasalamat. Amen. Sa kabila ng ganito kapanahon. So, hindi lang malang sa hangin, hindi lang sa ulan, parang normal na ulan lang. Kaya yun yung nilaya talaga ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So, sa ating pong mga announcement, every Sunday po, ito po ang ating worship service. Amen. Ang ating bago po tayong pasimula ng worship service, ang ating pong Sunday school. Kaya i-encourage ko po bawat isa na tayo po ay pumarito, no? At makipag-interact, no, sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Sa kanyang kapahayagan sa bawat isa sa ating kaya. I-encourage po kayo. Amen. Pagkatapos po nun ang ating pong worship service. Amen. Every Sunday lang po ito, no, sa yan po panahon. Ngayon po, salamat po, no? Salamat sa Panginoon sa isang buwan ng kanyang provision and protection sa atin sa masaraw na ito ay November 1 na pala. Kaya no? So parang nakikita ko sila ng araw yun. Praise God, no? So hallelujah. So November na po pala. Kung sino po may birthday November? Sino po may karawan ng November? Wala po. So siguro wala pa sa so ng mga panahon, nilalagay na ng Panginoon na kanyang mga tupa. Kaya hindi na magsiselebrate na kanilang kaarawan, no? Sa lugar na ito. Sa biyaya sa papala ng Panginoon. Amen. So wala na po sa ating po mga announcement ay kailangan na po tayo sa pinakamahalagang bagay, no? Na mga nagawa ng Panginoon sa araw ito, kundi ang kanyang salita. Amen. So, ito po ang Biblia sa aklat po ng Hebrews, chapter 11. So, kailangan po, bago ito na panahon namin, lalo po natin pagkinig ng ating po pananampalataya sa ating Panginoon Diyos na mabuhay din sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. Hebrews chapter 11 verse 6. So yan po ang ating titignan, yan po ang ating pag-aaralan ng ating pagsasaluhan ngayong araw sa biyaya ng Panginoon at sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo at sa pangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. So makita na po ninyo, bagay po rin sabay-sabay. Amen. Hebrews chapter 11 verse 6. But without faith it is impossible to please Him. For if we cannot connect to God, we must believe that He is, and that He is rewarder of them that diligently seek Him. Praise God. So po yung pagkabasa sa salita ng Diyos ay pinanalangin. Awa mo mga pagkakas na lahat
Let your name be glorified and magnified, O Lord. Let your Holy Spirit, O God, works in our hearts, in our needs, O God. Let your Holy Spirit, O God, speak to us today, O Lord. Let your Holy Spirit, O God, give us encouragement, give us a peace and joy, Lord, sa kabila ng dito kapanahon ng mga sa pamagitan po na yung salita namin po matutumaya sa araw na ito, O God. I-bless mo po, Panginoon, ang pangarap ng salita, O Lord God, at aming pangalan mo lamang po sa mataas, O God, sa lakid at banal na pangalan ng Panginoon Jesus, by the power of the Holy Spirit, O God, we declare, O Lord, ang tagumpay ng gawain nito, ang pangarap nito ng salita, Panginoon. Hindi naman po ito pa sa lugar ng iyong Panginoon, God, kundi sa bawat lugar, Panginoon, O God, sa buong Pilipinas, Panginoon, Luzon, Visayas, sa Mindanao, Panginoon, mag-isibay ng dagat, O Lord God, mag-isa lugar po, Panginoon, ng London, Panginoon, ng UK, O Lord, at mag-isa lugar po, Panginoon, ng France, ng Canada, Panginoon, O God, ikaw ang mataas, ikaw ang ating Panginoon, O Lord, sa bawat pangangaral ng salita, Panginoon. Aming inaambil, O Lord, ang iyong ng Espiritu, Panginoon, sa patuloy na mag-lead, mag-teach sa aming Panginoon, at mag-guide. Nagbibigay ng mensahe, Panginoon, sa amin, sa araw nito. Lord, muli, binabalik ko sa iyo, pinapagkas na papulang magpapasalamat sa dakilang banal ng pangalan ng susunod. Magsabi na, Amen. Praise God. Through faith in Jesus Christ, God is always be faithful and a true God. So, makikita po natin ang sabi po na salita ng Diyos. Amen? Na ikaw at ako, saan po man natin basahin ang heart ng Bible, ang pinakapuso po ng salita ng Diyos, ang kanyang Biblia ay nagsasabi na ikaw at ako ay kanyang minamahal at iniibig. Opo. Sa kabila ng ganito natin karanasan, sa kabila ng ganito natin nararamdaman, sa kabila ng nangyayari sa ating kapaligiran, sinasabi pa rin sa atin ngayon ng ating Diyos na buhay natin naglilingkuran na sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo na ikaw at ako ay kanyang minamahal at tayo ay kanyang iniibig. Amen? Kaya nga sabi niya, ibigay ko ang aking bugtong na anak na si Jesucristo upang sila manampalataya at magtiwala sa Kanya ay hindi mapapahamak bagkos magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang sabi pa rin po ng Bible, the same Christ of yesterday, today, and forever ay hindi po siya nagbabago. Pero sumalit sinasabi rin po ng Biblia na ang Panginoong Jesucristo ay pumarito. Ang Panginoong Jesucristo ay pumarito, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan. Sabi po ng John chapter 1 verse 10, no? Hanggang verse 10, no? Sabi doon, ang Panginoong Jesus ay pumarito sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan. Siya pumarito sa kanyang bayan na hinirang, yung kanyang sariling bayan na kanyang hinirang, na maging kanya'y pumarito, ngunit hindi siya tinanggap. Amen. Pero sumalit ang sabi ng Panginoong Isus, ang sabi ng salita ng Diyos, amen, sa verse 12 ng John 1, sabi doon, ngunit ang lahat ng tumanggap sa pangalan ng nanampalataya, amen, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya ikaw at ako ngayong umaga na ngayong araw na ito, nagkaroon tayo ng right, nagkaroon tayo uli ng pribilehyo na ikaw at ako ay maging anak ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo ng tayo na nampalataya at nagtiwala sa kanyang pangalan. At ang sabi sa verse 13, hindi sa pamamagitan ng dugo, hindi rin sa pamamagitan ng laman ng tao, hindi rin sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kung hindi sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Ikaw at ako ay pinanganak mula sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo at ito ay niloob niya para sa iyo at para sa amin. Kaya nung pinanap natin ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin, ito dapat natin pagtibayin, dapat natin ilaga ang ating pagtitiwala, ang ating puso at isipan sa ating Panginoong Jesucristo sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring hindi maging tapat sa buhay mo at sa buhay ko kapag tayo ay patuloy na ng palataya at nagtiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya sa ating pong teksto, sabi doon, it is impossible to please God without faith. Kaya hindi po pwedeng magalak, hindi po pwedeng magawa ang Diyos. Anyway, kapag ikaw at ako ay walang pananampalataya. Pero sinasabi ng Biblia na dapat ang ating pananampalataya ay nakatuon doon sa
dapat natin at tama natin pananampalatayanan. Kaya kung bibigyan pa po natin ng diin, amen, ang pananampalataya. No? Sabi po diyan, faith is a lifestyle of confidence and assurance of relying within the promises and power of God, which are not seen. Amen. Sabi ko, ang pananampalataya ay isang uri ng pamumuhay na meron tayong pagkakatiwala at merong katiyakan na tayo ay nandoon nagre-rely, no, nakatungtong, nakabase, amen, sa pangako ng Diyos, sa kanyang kapangyarihan na hindi natin nakikita. Kaysa mga bagay na nakikita natin, na nararanasan natin, amen, sa buhay natin ito. Para lang matuwa sa atin ang Diyos. Kinakailangan, ang ating pong pananampalataya ay nakabase o nakatuon, nakadepende na ang ating pong pagkakatiwala sa promises at sa pangyarihan ng Diyos na hindi natin nakikita. So kung ano po i-elaborate Diyos, tignan po rin natin Hebrews chapter 11 verse 1. Tingnan po natin. But without Hebrews chapter 11 verse 1, this is now faith. Is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So sabi po doon, no? Pag tingnan po natin yan, yung substance, ito yung ating confidence, ito yung ating pagtitiwala, ito yung ating assurance, amen, na mga bagay na ating kung inaasahan, yung mga bagay na darating sa ating buhay, yung mga bagay na magaganap sa ating buhay, na hindi pa natin ngayon nakikita, hindi pa natin ngayon nararanasan, ay ating inaangkin na ito na ay magaganap at mangyayari sa buhay natin. Yun lang po yung pananampalataya. Amen? Kaya nga po ang sabi susunod na talata, sabi doon, amen, sa Genesis chapter 1, verse 1 and 2. Nakita po natin na ina-elaborate po dito na ang salita ng Diyos na nagsasabi na ang mundo ito na ating pong ginagalawan ay nagsimula sa wala. Kaya sabi po sa verse 1, in the beginning God created the heavens and the earth. Verse 2, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. So maliwanag po, no? Na ang bagay na ito na natin po nakikita ngayon ay hindi po, wala po itong forma, walang movies, wala po tayong nakikita kundi mawang kadiliman. So nagmula ang mga bagay na ito sa wala. Kaya makikita po natin, amen, susunod po natin na text, no? Sabi po doon sa Hebrews chapter 11, verse 3, amen, na naunawaan natin, na nalalagay sa ating isipan, amen, na sa ating paniniwala, sa ating pananampalataya, through faith, we understand that the world were formed by the Word of God, were framed by the Word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. See? So nakikita po natin ang sabi doon, amen, na ang salita ng Diyos, amen, ay nagmula sa wala sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya kung titignan po natin sa verse 10, chapter 1, verse 11, na sabi na salita ng Diyos, amen, there must be light. Kaya nabuo ang sanlibutan ito, nabuo ang lahat ng nakikita sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos mula sa wala. So yan po ang ating pananayan, po ang pananampalataya. Ibig sa mga bagay na hindi natin nakikita, iniwalaan natin, ito yung nangyari, kaganap hindi natin nakita, kaya ang sabi ng awit, chapter 33, verse 6. Amen. Hindi lang po natin ang konti. Yung pananampalataya. By the word of the Lord were the heavens made, and all the host of them by the breath of His mouth. See? So nakikita po natin, amen, ikaw at ako. Ang sabi salita ng Diyos, at hiningahan ng Diyos ng kanyang Espiritu mula sa ilong ng tao, amen, mula sa bibig ng Diyos. Kaya ang tao ay naging kaluluwang buhay.
See? Ikaw at ako ay mula sa walang anumang halaga. Mula sa alamok, mula sa putik, mula sa walang silbing bagay. Ang sabi sa ita ng Diyos ngayon ay nagkaroon ka ng silbi sa harapan ng Diyos dahil sa pananampalataya natin sa Panginoong Kristo. Kaya nga, sabi sa ita ng Diyos, it is impossible to please God without faith. Kaya nga sabi ko, dapat natin mailagay ang ating pananampalataya sa dapat niyang kalagyan. Dapat natin mailagay ang ating pananampalataya sa dapat natin bigyan ng tuon at pansin. Amen? Kaya sabi ko sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, Amen. Magkinagot natin ang ating Panginoong Kristo. 2 Corinthians chapter 5, verse 7. Ay, hindi ko 17 kasi madalas kami yung 17, ba? Sabi niya, tayo ngayon na tumanggap, sabi ni Panginoong Kristo. Tayo ngayon na mayroon pananampalataya, sabi ni Panginoong Kristo. Dapat daw tayo lumakan. Amen. Sa pananampalataya ito, natin pong tinanggap. For we walk by faith, not by sight. So, kung ano po yung ating pinanampalatayanan, kung ano po yung ating nakita, yung ating narinig, yung ating nababasa, yung ating napag-aaralan, yung ating natutunan, patungkol sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. So, Kristo, dapat daw ito yung ating langaran, kahit hindi natin ito nakikita. Ito yung ating dapat natin maging guidance, yung dapat natin tahakin sa buhay natin ito na tayo ay lalakad sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagkakilala at pagsunod sa ating Panginoong Kristo. For it is impossible to please God without faith. See, faith is not sin. Amen? Yung sabi ng Bible. God is not sin. So, kinakailangan paniwalaan natin siya. Kaya pagdating nyo sa second premise ng ating teksto, for it is impossible to please God without faith, or Him who ang sino ang lalapit sa Diyos ay dapat maniwala na siya ay naroon. No? Kasi nga po natin yung Hebrews 11:6. For it is for bad without faith it is impossible to please God. For he had come to God must believe that He is. See, sabi niya, mahirap mapasaya. Mahirap magkaroon ng kagalakan ang Diyos. Mahirap o imposible na matuwa ang Diyos sa bawat isa sa atin, sa bawat tao kung wala siyang pananampalataya. At kung dahil sa pananampalataya nito ay lumapit sa Diyos, dapat maniwala na siya talaga ay Diyos. Amen? Natitignan po natin yung believe. So sabi doon, believe is faith in action. Naiiniwala po ba kayo doon? Sa mga bagay na hindi natin nakikita, katulad sa Diyos na buhay, nasabi sa salita ng Diyos ng John chapter 4 verse 24 or 23, sabi doon, God is spirit. Amen? He should be worshipped in spirit and truth. So hindi natin nakikita ang Diyos. So, believe is faith in action. Amen? That whatever that you can do, whatever do you want, whatever do you believe, if you fully understand and know the object of your faith, which is God, through Jesus Christ. So sabi po doon, sa premise po natin, ang paniniwala, kapag ginagawa mo kasi pananampalataya sa Bible, halos parehas po, di ba? So faith, no, ay ang paniniwala natin. Amen. Ang ating sinasampalatayanan. Kaya sabi doon, believe, no, sabi na, ang sino ang lumapit sa Diyos, kailangan siya ay maniwala. Amen, na mayroong Diyos. Amen. Sabi doon, believe is faith in action.
magagawa natin ang anumang nais nating gawin, amen, kung talagang nauunawaan natin at kilala natin, amen, kung sino ang pinagtutuunan natin ng pansin ng ating pananampalataya, walang iba ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. See? Amen? So, ibig sabihin, ang paniniwala o ang bilib, ang paniniwala, ito ay ang iyong response sa iyong pananampalataya. See, kaya makita po natin sa Hebrews chapter 11, verse 7, ito po yung faith in action. Belief is faith in action. By faith, Noah being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by which he condemned the world and became the heir of the righteousness which is by faith. So, maliwanag po. So, sabi po sa salita ng Diyos, amen, na ang tao pala, katulad ni Noah, ay magiging matuwid lamang sa harapan ng Diyos kapag siya ay umaksyon doon sa pananampalataya ang pinaniwalaan niyang salita. Kaya sinabi ng Panginoon kay Noah, sisirain ko ang mundong ito sa pamamagitan ng baha, kaya ito ay magtayo ng arko. Amen? Hindi ito nakikita ni Noah. Hindi niya nakikita na mayroong parating na bagyo. Hindi niya nakikita na magiging masama ang panahon. Amen? Ang panahon ay isang kaaya-aya. Pero sabi sa salita ng Diyos sa kanya, magtayo ka ng arko sa pagkawasakin ko ang salita ng Diyos dahil sa ubod na kanilang kasamaan. Kaya yun po yung sinasabi ng Genesis chapter 13 hanggang 14. So, nakikita po natin, no? So, hindi na nakikita yun. Katulad po natin ngayon. Hindi natin nakikita, hindi natin natatanaw ang dako paroon na parang natayin ito sa ating Panginoong sa Kristo. Pero katulad po ni Noah, hindi niya nakikita na katulad talagang darating na magkakaroon ng pagbaha. And God said unto Noah, the end of the flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. Verse 14, make thee an ark of copper wood, whom shall thou make it an ark, and shall pitch it within and without with pitch. Alati po ng verse 22, Genesis chapter 6, verse 22. Si mahaba po yun, pag binasa po natin. So, thus did Noah according to all that God commanded him, so he did. So, naniwalaan. Nung pinaniwalaan ni Noah ang lahat ng instruction na sinabi sa kanya ng Diyos na wawasakin ko ang mundo nito sa pamamagitan ng baha, kaya ikaw ay magtayo ng arko. At sinabi ng lahat ng detalye ng pagtatayo ng arko, na sabi ng verse 22, ang lahat ng detalye na sinabi ng Diyos sa kanya ay ginawa lahat ni Noah dahil siya ay nananampalataya. Nung naniwalaan niya ang kanyang narinig, nung pinanampalatayanan niya, yung nalagay sa kanyang puso na ito talaga ay darating, kaya hindi pa niya nakikita, siya ay umaksyon. Ginawa niya mga bagay nito. Amen? Imagine niyo po, sa panahon ngayon, halimbawa, andun tayo sa malaking, dito sa lugar nito, sinabi niya Brother Moxon, magtayo ka ng arko dito sa lugar. Kaya mawasakin ko mawasakin ko ang dito sa pamamagitan ng baha. Pero makikita mo, napakaganda ng araw, napakaganda ng panahon, yun, wala ang mawawakas lagi mga katulad nila na mayroong malakas na rin. Pero dahil naniwala ka, dahil pinanampalatayanan mo, pinaniwalaan mo ang sinabi ng Diyos, ang lahat ng instruction niya ay ginawa mo. So yun po yung faith natin, na pag tayo pala ay may pananampalataya,
ang kasunod na nito ay ang ating paggawa. Dahil pinaniwalaan natin. Dahil kilala natin at naunawaan natin ang nagbigay sa atin ng instruction. Katulad ni Noah at katulad ni Abraham. So, 11:8 ng Hebrews. Yan po yung mga faith in action. Makikita po natin. So, kaya basahin niyo po ang buong chapter 11 ng Hebrews. Makikita niyo po yun. Lahat na nandun po ang faith in action ng mga naunang tao. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obey. And he went out not knowing whither he went. See? So, makikita naman po natin sa Genesis chapter 12 verses 1 to 4. No? Makikita natin yun doon. So, makikita natin sabi doon, kung marinig ni Abraham na binigay siya ng instruction ng Diyos na ikaw ay pumunta sa lugar na ito at hindi magpapalain kita at hanggang ka ng mana, ngunit hindi niya alam kung saan ang lugar na ito, siya ay sumunod. Bakit siya sumunod? Kasi pinagpapalayanan niya. Bakit siya sumunod? Dahil naniwala siya sa nagbigay sa kanya ng instruction. Kaya sabi, kung na po natin sa Genesis chapter 12, verses 1 to 4, makita po ito po siya sabi that Now the Lord had said unto Abraham, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house into a land that I will show thee. Verse 2, and I will make of thee a great nation, I will bless thee, and I make thy name great, and thou shalt be a blessing. Verse 3, and I will bless them that bless thee, and I curse them that cursed thee, and in thee shall all families of the earth will be blessed. Verse 4, so Abraham departed as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him, and Abraham was 75 years old when he departed out of Haran. So maliwanag po, no? Kung binigyan ng instruction, ng pangako, ng binigyan ng pagpapala at bigaya sa tiyan, gagawin kitang pagpapala ng maraming bansa, pagpapalain ko sino magpala sa iyo, isusumpa ko sino magsumpa sa iyo, at ikaw ay magiging pagpapala sa lahat ng bansa. Wala pa pong anak si Abraham at si Sarai yung panahon nila. Kaya kung titignan niyo po, verse 12 po yan, after 10 chapter, hindi ko po alam kung paano matagal ang pagitan yun. Ay, 25 years ang pagitan pala. No? So, pagdating sa chapter 22, nasabi doon, Abraham is 100 years old. Ay, chapter 21 pala. Chapter 21. Abraham is 100 years old na mabuntis at nagdalang tao ang kanyang asawa na si Sarah. Sarah na, Sarai. Pagdating po ng verse ng chapter 22, makikita po natin na meron namang binigay na instruction ang Diyos kay Abraham. So, umalis siya sa kanyang bayan, iniwan niya kanyang pamilya, iniwan niya kanyang kamag-anak, iniwan niya kung anong meron, karamihan siya meron doon sa kanyang lugar sa Haran, at pumunta siya sa lugar na hindi niya alam kung saan siya pupunta, na pinangako sa kanya ng Diyos na magkakaroon siya ng mana ng mga magpapala at biyaya. Pinulaan ni Abraham yun, yung narinig niya yun. Dinapatayanan niya, niwala siya, kaya siya ay nag-depart, kaya siya ay umalis, kaya siya ay sumunod. Faith in action. Na naka-object doon sa Diyos na buhay na nagbigay sa kanya ng instruction dahil nakikilala niya at naunawaan niya kung sino ang nagbibigay sa kanya ng instruction. Kaya sumunod siya. Pagdating sa chapter 22 ng Genesis, kaya na po magbasa, mahaba po yan, chapter 22 verse 1 to 18, nakikita po natin sinunod ulit. Binigyan mo na instructions sa Abraham, ibigay mo sa akin, ihandog mo sa akin, sakripisyo mo sa akin. Ang iyong isang anak na si Isaac. Yung after 100 years,
after 25 years na naghintay sa pangako ng Diyos na ikaw ay magkakaroon ng anak at naging ama ng buong sanlibutan. Pagkatapos, pagdating ng chapter 22, siguro po mga 10 years old, 11 years old, mga ganun po, sabi ko naman mga tayo, si Isaac. Sabi ni Abraham, galing niya sa mga Moriah, ialay mo sa akin. Ihandog mo sa akin, gawin mo sakripisyo sa akin yung bugto mong anak. Papasahin ko lang, sabi ko ng Bible, sumunod si Abraham, ialay doon sa mga Moriah, kung sasaktan na niya kanyang anak, sabi ng Diyos, huwag mo saktan ng bata. See? Bakit po nagawang sumunod ni Abraham? Sige po, ang bawa, Sister Rosie, hindi sa isa yung ako, isa yung ako, sabi ng Diyos, gawin mo sa akin yung ialay mo. Pagkain mo yan, ialay mo para sa akin. Hindi ko muna dalawa sa tayo. Ngayon ako, kaya isang anak na lalaki. Ang sabi sa akin ng Diyos, gawin mo yan doon, ialay mo sa akin yan. Hindi ko naman sa tayo po. Pero dahil si Abraham, kilala niya ang Diyos na nangako sa kanya. Amen? Dahil kung kilala mo rin ang Diyos, hindi ka rin magdadalawang isip na gagawin at nagagawa niya sa iyo. See? So makikita po natin na nakilala ni Abraham ang Diyos na kahit ihandog niya si Isaac sa Diyos, ay rin magdadalawang. Amen? Dahil kilala niya ang Diyos na nagay sa instruction. Piniwalaan niya, sumunod siya. Faith in action. Amen? That we can do anything, we can do everything, we can do whatever we believe. Amen? If we only knew, if we only fully knew and know the object of our faith, which is God through Jesus Christ. So tandaan po natin, hindi po natin makikilala ang Diyos na totoo. Hindi po natin makilala ang Diyos na buhay. Hindi po natin makikilala ang Diyos na makapangyarihan sa lahat kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo na pinamasta niyo po ang chapter ng John. Amen? Chapter 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, nakikita niyo po doon. Kung ano pinakikilala ng Diyos. Alam ng Panginoong Jesus ang Diyos sa pamamagitan niya. Kaya nagkaroon tayo ng personal relationship with Jesus Christ at nagkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, nakikilala natin ang Diyos. Amen? Ito rin po ang nangyari sa ating mga naunang tao. Amen? Kaya kung titignan po natin sa Hebrews chapter 12, verse 2. Yan, pinapatay niyo papasok. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. So, tutunin po natin muna yung first phrase. So, yung phrase ko, diba? Nakatuon siya. Meron siyang pinatunan. Nasabi ko kung bakit niya natiis, kung bakit niya nagampanan, kung bakit niya tiniis ang kahihiyan, ang lahat ng sakit at hirap na naranasan niya sa krus ng Kalbaryo sapagkat nakatuon siya doon sa ligaya, doon sa kaganapan na pinapangako sa kanya ng Diyos. Amen? Doon siya nakatuon, doon sa pangako ng Diyos sa ating Panginoong Kristo. Kaya sabi ng salita ng Diyos, amen, na-endure niya, napagtiisan niya, nakayanan niya ang sakit, ang hirap na naranasan niya sa krus ng Kalbaryo sapagkat nakatuon siya doon sa pangako ng Diyos. So ito rin po ang nilarawan ng mga naunang tao, amen, na si Noah, si Abraham, at iba pang mga tao noon, amen, na sila ay nakapokus, nakatuon sa pangako at sa kapangyarihan ng Diyos. So makikita po natin, kaya sabi ng sumulat ng Hebrews, focus, looking. Pag sa ibang sali po, looking unto Jesus. Pag sinabi kong looking, nakatuon ka sa Panginoon Kristo.
Pag sinabing looking, nakapokus ka lang sa ating Panginoong Kristo. Pag sinabing looking, wala kang ibang titignan. Amen. Sa pananampalataya mong ito na tinanggap natin bukas sa Panginoong Jesus, ay nakatingin ka lamang sa Kanya na siya ang naglagay, siya ang may akda. Amen. The author, the perfecter, the finisher of our faith. Nung tinanggap natin ang pananampalatayang ito, kabuhay natin ito, ang Panginoong Kristo ang isang naglagay, siya nag-akda kung bakit nagkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Amen. Kaya sabi sa salita ng Diyos, focus. Amen. And Jesus Christ. Na siya naman ay nakapokus kung bakit nagawa niya ang mga bagay na kanyang naranasan. Kaya kung titignan po natin sa Matthew chapter 14, verse 29 to 30, ito naman po sa illustration. Sabi doon ng salita ng Diyos, kailangan na nakapokus na sa Panginoon Jesus. Sa Panginoong Jesus, nakapokus din sa pangako ng Diyos, kaya niya nakamtan. Kaya sa ngayon, nakaupo sa kanang trono ng Ama sa langit at naghihintay ng takdang panahon na siya magbabalik pangulin niya ikaw at ako, at ang lahat ng naghihintay sa kanya. Yan na niya pagtagumpayan, hindi niya ininda, binaniwala niya ang sakit at kaibigan dahil nakapokus siya sa Diyos. Kaya tayo ngayon, sabi ko, na tayo ngayon ay may pananampalataya, sabi pa yung Kristo, kinakailangan nakapokus din tayo sa Kanya. Kaya sabi po ng Matthew chapter 14 verse 29, and He said, come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water, go to Jesus. Verse 30. But when he saw the wind boisterous, he was afraid and beginning to sink. He cried, saying, Lord, save me. So kung babasahin ko lang yung pataas, nakikita po dyan ang Panginoong Jesus, nagdakay si bago ng tubig, nakita nila at sila matakot, akala nila multo, pero sinabi ng Panginoong Jesus, okay matakot, magkaroon tayo ng karis, nakasanya ng loob, ako ito si Jesus. Kaya sabi ni Pedro, Panginoon, ikaw talaga yan, papuntahan mo ako yan. Kaya si Pedro, nakapokus niya sa ating Panginoong Kristo, nakatingin ko, ikaw talaga yan. Bakit hindi na niya, sabihin. Lord, ikaw talaga yan, papuntahin mo ako dyan. Realita. Kaya nung pagpapahin sa tubig, dumakay siya sa ibabaw ng tubig na nakatingin, na nakapokus sa ating Panginoon Kristo. Hindi niya naarintala kung ano yung nandun sa kapaligiran niya, na malakas ang hangin, malakas ang bayo ng karagatan. Pero nung panahon, yung time na binigay ng pansin ang lakas ng bagyo. Nung panahon na binigay ng pansin ang bagso ng lakas ng alon, nawala ang kanyang focus sa ating Panginoong Kristo at nakapokus siya doon sa mga nagaganap at nangyayari sa paligid niya. Unti-unti siya lumulubog sa tubig. So kaya ngayong araw na ito, amen, it is impossible to please God without faith. Ngayon na sabi niya, lahat ng lumalapit sa kanya, those who come before God must believe that He is. Ikaw at ako, kinakailangan maniwala tayo sa Diyos na tayo ay binigyan niya ng kanyang kaisa-isang anak na si Kristo, na siya natin nakapagligtas sa buhay natin, na siya mag-aayos ng buhay natin ito, na siya magbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan sa buhay natin ito. Maniwalaan natin yun ang sabi sa salita ng Diyos. Amen. Huwag mong iyaan sa focus mo. Amen. Sa pamagitan ng pananampalataya. Nalalim na po natin sa Ephesians chapter 2 verse 8. Hindi na tupulog natin ng medyo mahabang pansin. Kasi believe to it, action to. Hindi dapat yung ating ginagawa. Ito dapat ay nagmamanifest sa atin kapag tayo ay mananampalataya sa ating Panginoong Jesus. So for by grace we are saved through faith. And that not of yourselves, it is the gift of God. See, ang sabi ng salita ng Diyos, binigyan tayo ng kaloob, binigyan tayo ng regalo, ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos, ang kanyang bubong na anak na si Kristo, at sino mang manampalataya at magtiwala sa Kanya at tumanggap sa Kanya, hindi mapahamak bagpos, binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos.
See, faith through Jesus Christ. Ligtas na po tayong lahat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Hindi sa pamamagitan kung ano ang iyong ginawa, kundi sa pamamagitan lamang ng iyong pananampalataya at paniniwala sa ating Panginoong Kristo. Tinanggap natin ito mula sa Diyos. See? Kaya ipopokus natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo na pinagkaloob sa atin. Hindi po sa ating sarili, hindi po ako. Hindi po ako nagbigay dito sa inyo. Hindi rin po ako nagbigay sa aking sarili. Kung dito ay ibinigay, pinagkaloob ng Diyos dahil sa ating pananampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Kristo. Amen? So, belief is faith in action. We believe that we can do whatever we want to do if we fully knew and understand the object of our faith, which is God through Jesus Christ. Amen? Kaya ang sabi ng Panginoong Sugod, sabi sa salita ng Diyos, amen, walang ibang pangalan sa silong ng langit. Acts chapter 4, verse 1. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat natin kaliligtas, kundi ang pangalan lamang ng Panginoong Kristo. Kaya wala po tayong bibigyan ng pansin na tuon sa ganitong buhay natin ngayon bilang mga mananampalataya, kundi ang ating Panginoong Kristo. Amen? Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Makasahin niyo po yun, magmula chapter verse 1 hanggang 12. Makikita niyo po kung bakit ang Panginoong Jesus ang siyang tagapagligtas na pangalan. Nakita niyo po ang pangalan tayo. Pero doon po sa mga unang verses, naruto yung pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Papasahin po yun po. Kaya ang wala mo pangalan sa silong ng langit. Nasukat kaliligtas mo at kaliligtas mo ang pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus sa John chapter 5, amen? Ang sabi niya sa John chapter 5 verse 24, very, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maniwala kayo sa aking salita. Maniwala kayo sa aking salita. Ibig sabihin, maniwala kayo sa akin. At sa nagsuko sa akin, verily, I say unto you, he that heareth my word and believe on him that sent me hath everlasting life, and shall not come unto condemnation, but is passed from death unto life. See, sabi niya, wala kayo pa iniwalaan kung yan salita ko. At maniwala din kayo sa nagsugo sa akin. Hindi na kayo hatulog dahil din ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi niya kay Marta sa John chapter 11, verse 25 to 26, ang sabi niya, John chapter 11, verse 25 to 26, amen. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believe in me, through he though he were dead, yet shall he live. Verse 26, and whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Naniniwala ba kayo? May araw. Nakapaniwala kayo sa Panginoong Kristo. Kung namatay lang daw kayo, ay hindi kayo mabubuhay. Amen? At ang sino mo nabubuhay ngayon, tiniwala sa Kanya, will never die. Tiniwala ko ba kayong araw? Amen? Amen? So ito po yung ating pananampalataya. Amen? And believing is our action. Amen? So maniwala po ngayong araw. Na kapag ikaw pala niya ng palataya, kailangan mo maniwala, at kapag ikaw naniwala, kailangan mo palang gawin ang mga bagay nito. Dahil kung hindi mo ginawa, hindi ka totoong naniwala at hindi ka totoong palataya. Amen? Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 9, verse 27 to 30. Verse 27. And when Jesus departed thence, two blind men followed him, crying and saying, Thou son of David, have mercy on us. Verse 28. And when he was coming to the house, the blind men came to him, and Jesus said unto them,
Believe ye that I am able to do this. They said unto him, Yes, Lord. Naniniwala ba kayo na kaya kong gawin ito sa buhay ko? Sabi nila, opo. So ngayong umaga ay ang araw, naniniwala din ba kayo na mayroong magagawa ang Panginoong Diyos sa buhay mo ngayon, anuman ang kalagayan mo, anuman ang sitwasyon mo? Amen? Have you believed in this? Sabi sa mga bulag. Kaya sabi sa verse 29, Then touched he their eyes, saying, According to your faith, thou it unto you. See? According to your faith. So meron sa pananampalataya nilang hindi nagtulad sa kanila kung bakit sila pumasok doon sa loob ng bahay. At nagpapusap sa ating Panginoon sa Kristo. According to your faith, according to your action, maganap sa inyo ang mga bagay nito. See? Is faith in action. If we truly knew and understand the object of our faith, which is God, through Jesus Christ. Amen. Pagkatapos po, ang sabi po ng susunod na text natin, ang sabi doon, sa Matthew chapter 11, 29 to 30. So, paano tayo ngayon? Bilang natin kasama ng Panginoon Jesus. Hindi pa tulad nila, na nakita nila, na hanig nila, na witness nila sa ilang mga mata kung paano nagpagaling, nagpalaya ng sa mga Espiritu ang Panginoon Jesus sa buhay ng mga tao mismo sa harapan nila. Pero tayo po, hindi na po natin nakikita. Hindi po natin yun naranasan. Kaya tayo ay nabubuhay sa paranan palataya. Sabi sa 29 ng Matthew 11, Take my yoke upon you and learn of me. See? Take my yoke. So kaya po sinabi din kanina, kinakailangan pala magkaroon tayo ng personal relationship with God. So hindi lang pala tayo magkakaroon ng personal relationship with Jesus Christ, amen. Sabi po sa Sunday school natin kanina, amen. Kinakailangan pala kapag tayo talaga ay may totoong personal relationship with Jesus Christ, kinakailangan pala matutunan natin siya. Makilala natin siya. Learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. Sabi niya, tuto kayo sa akin, mag-aral kayo sa akin sa mapagkubabang loob. Ang sabi niya, mapagkubabang loob. For my yoke is easy and my burden is light. See? So makikita po natin kapag para tayo mayroong personal relationship with Jesus Christ, as gusto natin matuto sa Kanya, meron pala tayong dapat gawin. Meron pala tayong dapat paniwalaan. Meron pala dapat tayong course of action sa buhay natin ito. Sabi niya, sige, dalhin niyo yung pamatok. Alam niyo ba yung pamatok? Para magkaroon ng contact yung sa probinsya po namin, sa probinsya po, di ba? Yung kariton. Diba? Saan tawag ko sa amin doon, karumata, pag sabi nyo doon, na dalawa. Pagkawalan ko doon yung kalsa, pagkawin lang siya. Sa dulo po na meron yung yoke, meron yung pamatok. Yung po nalagay sa likod ng kalabaw. Para yung kalabaw at yung bansa magkaroon ng relasyon, magkaroon ng contact. So kapag hindi mo inilagay yung pamatok na yun sa kalabaw, hindi mo mailagay yung bansa. Walang contact. Walang relationship. So kaya sabi ng Panginoon Jesus, kailangan magkaroon kayo ng contact, magkaroon tayo ng personal relationship with Jesus Christ, ilagay niyo yung aming pamatok at matuto kayo sa akin sa buhay. Ang aming pamatok ay mag-amin, hindi ito mahirap. Akala ko ng iba napakahirap. So as we go on and learn from Jesus Christ, nakikita natin napakagaan pala at napakasarap pala ng pamatok ng ating Panginoon Jesus Kristo. Amen? Kaya, tignan po natin sa Mark chapter 9 verse 7. Ano po sabi ng Panginoon Diyos? Mark chapter 9 verse 7. And there was a cloud that overshadowed them, and a voice came out of the cloud, saying, This is my beloved Son, hear him. Sabi ng Panginoong Diyos, ito ang aking pinakamamahal na anak, kaya pakinggan mo siya.
pakinggan ninyo siya. Basta kung pakinggan, paniwalaan niyo siya. So ito po ang sabi ng Panginoong Diyos, kinakailangan paniwalaan natin, manampalataya tayo sa kanyang bugtong na anak, sapagkat ang bugtong na anak ay kanyang pinalulugdan at kanyang minamahal. Kaya tayo na nampalataya, tayo na imatuloy sa harapan ng Diyos, sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, kaya ang nakikita sa buhay natin ito ngayon ay ang ating Panginoong Jesus, kaya ang Panginoong Diyos ay nalulugod sa atin. Because we have faith in Jesus Christ. Amen? But impossible to please God without faith. Kaya sabi niya, ang kinalulugdan ko, pinakamamahal kong anak na ito, ang Panginoong Jesus, paniwalaan niyo siya. At naniniwala tayo sa Kanya, nagkaroon tayo ng personal relationship sa Kanya, kaya ang Diyos ngayon ay nalulugod sa atin. Kaya faith in Jesus Christ, God is always be faithful in a true rewarder. Kaya pagdating po ng John 15:5, kapag wala po tayong personal relationship, iwanin tayo sa Panginoon sa Kristo, wala po tayong nagawa sa buhay natin. I am a vine, ye are the branches, he that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me, you can do nothing. See? Yun po yung sinabi natin din na sa Sunday, diba? It will humble ourselves before God, na wala tayong magagawa sa buhay natin dito. Amen. Pakinggan. So wala tayong magagawa sa buhay natin ito kapag tayo ay hindi napili sa ating Panginoon sa Kristo. Kapag ang ating pananampalataya ay half-hearted, kapag ang ating pananampalataya ay malasado. Amen. Hindi po tayo makagagawa ng mga bagay dahil walaan natin kapag ang object ng ating pananampalataya, ang Diyos na buhay, ay di natin ito kilala. At makikilala lamang namin siya sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Diyos. Hindi po ba? Philippians chapter 4, verse 13. I can do anything. I can do all things through Christ which strengthens me. See? Without Christ in our life, we can do nothing. Hindi po tayo pwede makagawa. Hindi masusustain ng ating kalakasan. Amen. Ang anumang bagay na gagawin natin. Amen. Without Jesus Christ. Pagdating ng 19, amen. Ito po maganda. Pagdating ng 19. Philippians chapter 4, verse 19. Yan po, 13, no? But my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. See? So sabi ng Diyos, sabi ng Apostol Pablo, yung Diyos ko na aking pinaglilingkuran, amen, ay mayaman at pwede kayong pagyamanin at pwede kayong pwedeng abutin at pwedeng tugunin ang lahat ng inyong pangangailangan in His glory. Sa pamamagitan ninyo, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya faith in Jesus Christ, God will always be faithful and a true rewarder. Kaya hindi po pwede hindi niya gawin ang mga bagay na gagawin na hihingin natin sa buhay natin ito kapag tayo ay nananampalataya at nagtiwala sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ibabalikan ulit natin yung ating text. But it is impossible to please God without faith. But those who come to God, you must believe that He is. Last phrase. And that He is a rewarder. That He is a rewarder of them that diligently seek Him. See? So hindi po sabihin ngayong araw, ang Diyos ay natiling tapat sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, pero meron pa po another characteristic ng ating belief. There is another characteristic of our faith. Amen? Na ang Diyos ay magiging tapat at nagbibigay ng pagpapala at ng reward to those who diligently and earnestly seek Him. Believe is faith in action, but it must be diligent
and earnest effort. Amen? Naiintindihan po kayo. Tingnan po natin, para makita po natin yung ibig sabihin po ng ating salita ng Diyos ng umaga, ng araw. Jeremiah 29:11. Tadaanan na po natin yan para magkaroon po tayo ng idea kung anong ibig sabihin ba, kailan nagiging rewarded ang Panginoon. Meron siyang premise. Amen? But it is impossible to please God without faith. But those who come to God, you must believe that He is. Then sabi doon, that He is a rewarder to those who diligently, sa iba pong saling earnestly, seek for, no, Jeremiah 29:13. I'm sorry. 11. And ye shall seek me and find me when ye shall search me with all your heart. My premise po. Kailan daw po natin masusumpungan at makikita ang Diyos kapag hinanap natin? With all our hearts. Katulad din po kanina, if my people humble before me, yun pa rin po ibig sabihin, with all their heart, pray and seek me, they will find me. Yan po isang characteristic ng aking belief, faith and action. So, Luke chapter 10, verse 27. Ito ba sila ng Matthew chapter 22. Yan, Luke, ito po titignan natin. Luke chapter 10, verse 27. And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, with all thy strength, with all thy minds, and thy neighbor as thyself. So ano po ibig sabihin ng diligently seeking? Ano po ibig sabihin ng earnestly seeking? Faith is faith, belief is faith in action with diligent heart and earnest effort. Sabi doon, love your God with all your mind, your soul, your strength. Amen. And love your neighbor. Yan po yung karakteristik ng ating pagsunod. Yan po yung karakteristik ng ating pananampalataya. Kapag sumunod tayo sa Diyos, ito ang dapat ang karakter. Ito ang dapat ng content ng ating pananampalataya. Ito dapat yung ating content ng ating paniniwala. Mark chapter 14, verse 36. 14:36. And he said, Our Father, all things are possible unto thee. May take away this cup from me. Nevertheless, not what I will, but thou will. So, ito. Sample ko na tayo. Sabi niya, Panginoon, Ama, ang lahat ng bagay ay posible sa iyo. Sabi niya, kung maaari po sana, alisin mo ang sarong ito. Yung daranasan niya, kapag po siya sa krus, di ba? Yan po yung nanalangin siya sa Gethsemane. Sabi niya, kung maaari po sana, Ama, alisin mo ang sarong ito, ang paghihirap niya, nakikita niya na, nararanasan niya na, nararamdaman na niya ang hirap, ang hagdi, ang kirot na mararanasan niya sa pagbata niya ng krus ng ating mga kasalanan. Kung siya lang daw sabi mo, Ama, ayaw ko nito eh. Pero ang nais mo ang dapat masunod sa buhay mo. Ito ang dahilan, ito ang goal, ito kung bakit ako pumadito sa sanlibutan ito. Ito dapat ang mangyari, hindi ang kalooban nito. So one of the characteristic of our belief, amen. Ang sabi ko, belief, a diligent, earnest, ang sabi ko,
Hindi yung ating nararamdaman, hindi yung ating gusto, hindi yung ating nais ang dapat mangyari sa buhay natin ito, kundi ang kalooban ng Diyos. Amen? Katulad ko man ito. Ito ba? Parang nagpagay, maraming mga bagay na nangyari sa atin. Na ito ang magpapabago ng ating focus sa ating pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Amen. Habakkuk chapter 3 verse 17 to 19 na yan. Or 20, kamay ako. Though the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines. The labor of the olive shall fall, and the field shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yan po yung kalagayan natin ngayon. Naglalarawan. Wala tayong resources, lahat meron tayo, nandun tayo sa bagdang ng buhay natin. Yet, ang sabi po sa verse 80, yet I will rejoice into the Lord, I will joy in the God of my salvation. So, ang sabi doon, may pagpapala. Ang sabi ko, may pagpapala o walang pagpapala. Merong sakit, merong hapdi, merong distraction, merong kapamakan. Ano man ang nangyayari sa buong sanlibutan ito, ito man ay hindi maganda sa aking pakiramdam, ito man hindi maganda sa aking paningin, hindi ito kanais-nais sa akin. Sabi sa salita ng Diyos ngayong umaga, kung tayo ay totoong nananampalataya, pininiwala sa ating Diyos na buhay, sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, hindi magbabago ang ating paniniwala, ang ating pag-ibig, ang ating focus. Sabi ng Panginoong Kristo, ano man ang mangyari sa libutan, ano man ang mangyari sa iyo, ano man ang mangyari sa buhay mo nito, naroon ka pa rin at nakapokus sa paniniwalaan mo pa rin. Amen. Ang salita ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya faith in action is obeying with all your heart with the characteristic of urgent and earnest effort. So, tingnan po natin. Just do next slide. Believe is faith in action with energetic effort. Energetic, yan po yung sabihin ng earnestly. With an intense and serious state of mind, without any form of or shadow of changes. See, ang ating pananampalataya, ang ating paniniwala, ito ay naroon pa rin sa kagalakan. Naghihinagpis ka man, meron ka mang pain, meron ka mang sorrow, naroon pa rin na ikaw ay nag-aapoy, ikaw pa rin merong effort, meron ka pa rin energy, amen, na sumamba, sumunod, magpuri sa Diyos kahit sa ganitong puri ng kapanahonan. Amen, na hindi nagbabago ang iyong isip, hindi nagbabago ang tibok ng iyong puso sa paniniwala at pagsunod sa Diyos na buhay sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo, na ikaw ay nagtitiwala doon sa kanyang pangako at sa kanyang kapangyarihan, na kung saan nakatuon ng ating pananampalataya sa Diyos na buhay, at nauunawaan natin mabuti at nalalaman natin ang kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na sa atin. Iniwala ko ba kayo? Kaya dapat tayo ngayon ay masaya kahit meron bagyo. Hindi po tayo masaya na talagang may bagyo. Masaya tayo dahil alam natin na may pangako ang Diyos. Hindi natin natutuwa na nagkakaroon ng bagyo. Hindi po tayo natutuwa na ang mga ibang nating kababayan sa ibang panig ng Pilipinas ay nararanasan nila ang mga kabigatian, distraction, kapahamakan. Nalulungkot po tayo sa mga bagay na yun. Pero sa parte ng buhay natin, naniniwala tayo, nagkakaroon tayo ng kagalakan sapagkat sa kabila nito ay naroon pa rin ang mga pangako ng Diyos sapagkat kilala natin ang buhay ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Kristo. Amen. Na tayo pa rin ay merong magandang pupuntahan. Amen? Sa maraming sa pagpapagpapag sa kanyang mga
verse 1. Marami po pagkatapos, dalawang verse na po lang, kung hindi na lang. Kaya lalakas mo ating Lord, Hebrews chapter 13, verse 5 to 6. Verse 5. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have. For had said, I will never leave thee, nor forsake thee. Kung sa Tagalog po, sabi doon, huwag niyong ibigin ang panangalangin. Huwag kayong magkaroon ng pag-ibig o huwag niyong bigyan ng tuon pansin ang pananalapit kung mag-focusan kayo sa Panginoon Jesus. At ang sabi doon, makontento ka kung ano ka meron ngayon. Kung ano pong meron tayo ngayon, ano man yung pinubay sa atin ng Panginoong Jesus sa ganitong kapanahunan ng pandemic, sa ganitong kapanahunan ng bagyo, ang sabi sa salita ng Panginoon, ang sabi niya, makontento tayo doon. Sapagkat ako mismo, ang sabi ng salita ng Diyos, ang sabi ng Panginoong Jesus, ang sabi ng Diyos na buhay natin, nagbiling ko lang, ako mismo ang nagsasabi, hindi ko kayo pababayaan, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo ipoforsake, hindi ko kayo kakalimutan. See? Kaya sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 6, godliness with contentment is a great gain. Amen? Sabi po pagkatapos, sasabi ko yan. Ay, 6 pa pala, no? 6. So that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what men shall do unto me. See? So, masasabi natin dahil nagtitiwala ako sa Diyos, may mayroon tayo sa Panginoong Kristo, dahil kilala ko ang Diyos, mapagin ang Panginoong Kristo, hindi ako matatakot anuman ang magawa, anuman ang gawin sa akin. Hindi ako matatakot anuman ang nangyayari sa aking kapaligiran. Amen? Kaya po natin ang Psalm 91 verse 4 to 7. Maganda rin po basahin po ninyo ang Psalm 91. Basahin niyo po ang Hebrews chapter 11. Basahin niyo po yung Psalm 91. Makikita po yan. He shall cover thee with his feathers, and under the wings shall thou trust his tool, shall be thy shield and buckler. Verse 5. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor the arrow that flieth by day. 6. Nor for the pestilence that walketh in the darkness, for the destruction that wasteth at noonday. Verse 7. Last verse. 1,000 shall fall at thy side, 10,000 at thy right side, but I shall not come nigh thee. See? Pag meron tayo pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, ano ang distraction ng mangyayari? Gaano man ang mangyayari dyan sa akin, 1,000 man mamatay sa aking kaliwa, 1,000 man ang mamatay sa aking kanan. Ang sabi niya, hindi yan makakalapit sa akin. So, ano man yan? Kaya sabi natin sa ating sa Matthew, di ba? Sa Marcos, no? Nung sabi doon, ang liit ng ilit na palataya. Bakit kayo natatakot? Napakalit na ng palataya. Sabi niya, silence be still, and the sea and the wind come perfectly. So faith in Jesus Christ, God is always been faithful and a true rewarder. Because it is impossible to please God without faith. Those who come to Him must believe that He is a rewarder to those who diligently and earnestly seek Him. Ay pangalan ng Diyos, hallelujah. Praise your name, O God. Ito po ang kausap sa akin na sapagkat ang salita ng Diyos ay totoo at makapangyarihan
nakikita po natin ng ating kapaligiran. Marami pong bagay na nagagawa at nangyayari na ating nakikita at ating naranasan. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa bawang lahat sa pagkakaroon ng global o pandemic. Pagkatapos din nakaranas pa tayo ng iba't ibang ulit ng bayo ng tagpo o ng bagyo. Ang ibang lugar nakakaranas ng lindol. Amen? Pagkatapos nakakaranas ng bagyo. Pero subalit ngayong araw, i-encourage tayo ng Diyos. Ng ating pananampalataya, kinakailangan lamang na nakafocus sa ating Panginoong Kristo. Huwag tayong ma-distract. Huwag tayong magkaroon ng anyo ng pagbabago ng ating pagsunod, ng ating pananampalataya sa Diyos na buhay sa pangalan ng Panginoong Kristo, sapagkat naroon ang Diyos na tapat at nagbibigay ng lahat na kaunlaran. Kaya habang malapit po ang ating mga manunugtog, amen, dito na rin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise God. Yes, Lord, hallelujah.
namin po sinasansala, Panginoon o Lord, ang lahat, Panginoon o God, na anumang distraction at kapawakan, Panginoon o Lord, na nakaumang, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon o God, mula Luzon, Visayas at Mindanao, Panginoon o Lord. At namin din po dinadalangin, Panginoon o God, ang lahat, Panginoon o God, doon sa lugar kung saan naapektuhan ng bagyo, Panginoon o Lord. Natagpuin mo po sila, Panginoon. Natagpuin mo po ang iyong mga kailang mga pangangailangan, Panginoon o God. O Lord, mabuksan po ang kailang puso at isipan, Panginoon, kung gaano mo silang minahal at inibig, Panginoon o God. O Lord, o God, ang naganapan ito, Panginoon o God, ay maging daan, Panginoon o Lord, upang ang bawat Pilipino, Panginoon o God, ay sumampa sa iyo sa Espiritu at katotohanan, Panginoon o God. O Lord, ikaw ang Diyos na nagpuprovide, Panginoon, ng lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak, Panginoon o God. Kaya Lord, doon sa lugar, Panginoon o God, na dinaanan ng bagyo, Panginoon, doon sa lugar, Panginoon, na dinaanan ng lindol, Panginoon o God, ikaw, Panginoon o God, ay umatagpo sa kanila, Panginoon o God. Let your presence, O God, let your protection and provision, Panginoon, ay maranasan nila, Panginoon o God. Sabagat ikaw ang Diyos na nagpapala, ikaw ang Diyos na nagre-reward, Panginoon, ikaw ang Diyos na tapat sa pamamagitan ng Panginoong Hesus Kristo, O God. Kaya ngayong araw, Panginoon, patuloy nagpapasalamat sa iyo, patuloy nagpupuri sa iyo, at ibinabalik sa iyo, Panginoon, ang pinamataas na pasalamat at pagpupuri at pagsamba sa tanging dakila at pangalan ng Panginoong Hesus. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name, this I pray. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Praise God! Salamat po sa lahat. Amen. Salamat din po sa live streaming. Salamat po sa lahat ng narito. Amen. God bless po sa bawat God bless po sa inyo. Amen. Praise God.